moments like these, I lift up my voice, I lift up my voice to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Our Father in heaven, we honor your name. May your holy kingdom on earth be proclaimed. Oh, give to us daily our portion of bread. It is from your bounty that all must be fed. Forgive our transgressions and teach us to know the humble compassion that pardons each foe. Keep us from temptation, from weakness and sin, and yours be the glory forever. Amen. Not all earth's gold and silver can make a sinner whole. What shall it profit thee, O man, if thou shouldst lose thy soul? What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? The heaping up of riches to many seems like gold, but in the eager rush for wealth forgotten is the soul. What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? This solemn question answered is worldly in thy gold. Can fleeting riches be compared to an immortal soul? What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Magandang gabi mga kapatid. Kapag naririnig ko naawit po yung Paradise Valley, hindi namin maaaring umakasang pumasok sa amin kay si Brother Pambloki. Yan po ang kanyang, siya nagturo po sa amin ng pagbasa ng nota kasi pinapalitan niya yung title. Ang title sa kanya, Paradise and Valley. Hindi ko alam kung saan
nakuha yung End Valley. Ano po? Pero yun po ang kanyang title, Paradise and Valley. Pinagtyagan po niya kaming turuan ng notes. So, magandang gabi mga kapatid. Ito po ay bagong linggo, simula kahapon. At ito po ay panimula naman ng ating paglilingkod sa pangaral po sa Facebook sa salita po ng Diyos. Wala po layunin po ang ating Facebook Live, kundi ituro po kung anong katotohanan na dapat nating matutunan. Sabi ng Panginoon, ang salita katotohanan lamang ang maaaring magpalaya sa atin mula sa tali po ng kasalanan. Wala nang iba. So sa ating mga kakabsat na yung pagkarabi katakay amin, kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon, sa ating mga katuganan, dyan sa Bicol Region, sa Camarines Norte, Camarines Sur, at saka sa Sorsogon, Diyos marahin na banggi sa Intugabos, sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Santos Salabi, at sa kayo namin, at sa mga kaunting kapatid dyan sa may Carabao Island, mayad ng gabi sa inyong tanan, at dito po sa aming lugar, na lugar na may Kenny, may pabay kayo ko nga. Ang ating pong mensahe sa gabing ito ay hango po sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang kabanata, sa ikalabing-limang talata. Yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. At kung ating babasahin, una sa ating wika, sa pangalang Timoteo, ikalawang kabanata, ikalabing-limang talata, ganito ang ating mababasa. Ito, hintay lang po natin. Medyo mabagal ng ating mga kamay. Ito, basahin po natin. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Dito po naman sa New King James Version, ito po aking regular na ginagamit sa aking pag-aaral po sa Biblia. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po ang ating pagbasa sa ating pinag-aaralan. Sabi rito, approved unto God, o approved to God, o umarap na subok sa Diyos. Sabihin, kung tayo po haharap na subok sa Diyos, ang ibig sabihin, tayo tinatanggap ng Diyos bilang tapat sa kanyang paningin. Approved. Pag sinabing approved, ikaw ay kayo nag-a-apply sa trabaho, approved pa, ikaw'y tatanggapin sa kumpanya. Pero pag sinabing approved to God, mayroon pong necessary implication that we can be disapproved of God. Pwede tayong hindi maging subok sa harapan ng Diyos kung ating gagamitin ng ating sariling wika. Marami sa mga tao ang disapproved sa Diyos. Ang katunayan, bago dumating ang Panginoon o Pangiligtas tayo, lahat ng mga tao ay disapproved to God, ay disapproved sa Diyos. Hindi sila lahat natagpong subok sa Diyos. Sa kabaligtaran, sila natagpuang hindi subok sa Diyos. Sa Romans chapter 3 verse 10, ating basahin po, as it is written, there is none righteous, no, not one. Sabi, walang matuwid kahit isa. At tulad tayo sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tara po lahat yung nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Yung po mga Gentiles, specifically po yung mga taga-Epeso na naging mga Kristiyano, once upon a time, sila po ay disapproved sa Diyos. Sila yung mga patay dahil sa kanilang mga pagsasalangsang. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 1 to verse 3. And you, He made alive. Binungay tayo, sabi niya. We're dead in trespasses and sins. Na tayo patay dahil sa ating mga pagsasalangsang at mga kasalanan. In which you once walked according to the course of this world. Tayo lumakad po ay sa palutuntunan ng sanglibutan ito. According to the prince of the power of the air,
Ayon po sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, the Spirit who now works in the sons of disobedience. Obviously, yung prince of the power of the air, yun si Satanas. Pagka tayo na impluensya ni Satanas, tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So tayo raw po ay lumalakad sa masamang pitan ng ating laman at ginagawa natin ang masamang pagnanasa ng ating laman at ng ating kaisipan. Na dahil sa kasanayan, yan ibig sabihin by nature, dahil sanay tayo mamuhay doon sa ganong klaseng maling pamumuhay na taliwas sa Diyos, tayo naging anak ng kapuotan, katulad ng iba. Anak ng kapuotan dahil kung di tayo niligtas ng Diyos, tayo mapupunta sa kapahamakan. Pero, it is possible for us to be disapproved. It is also possible that we can be approved of God. Pwede tayo maging subok sa harapan ng Diyos. In other words, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pwede yun. Pwede tayo hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero pwede rin tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pwede yun eh. Kasi depende lang sa atin. Pwede kang hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung lalakad ka sa pagkakasala at sa kalooban ng sanglibutan. Pero kay katanggap-tanggap sa Diyos kung ikilalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Kanya. At dahil sa kaawaan ng Diyos, tayo pinatawad ng Diyos. Kung tayo susunod sa Ebanghelyo. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to verse 8, But God, who is rich in mercy, sa po'y mayaman sa kaawaan, because of His great love, dakilang pagmamahal sa atin, with which He loved us. Even when we were dead in trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Tayo niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places with Christ Jesus. That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that it is not of yourselves, it is the gift of God. So dahil sa kaawaan ng Diyos, nagkaroon ng paraan upang tayo maging katanggap sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. In other words, hindi galing sa ating sariling ating kaligtasan. Wala tayong magagawa doon sa paraan na yun. Kundi sa kaawaan ng Diyos, hindi tayo naligtas. Sa kanyang biyaya at sa ating pananampalataya o sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sa pangalang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito po sa ikalimang kabanata, 18 talata, at hanggang sa 21 talata. Now all things are of God. Siyempre lahat ng mga bagay sa Diyos. Who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Reconciled. Pag sinabi natin reconciled, once upon a time, wala tayong relasyon sa Diyos. Tayo hiwalay sa Diyos. Kumbaga, kung ang dalawang magsing-irog ay nag-away at naghiwalay, at muling nagkasundo, that's reconciliation, di ba? Muling nagkakaroon sila ng relasyon. Ganon din sa atin. Nasira ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, tayo muling nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ang Ebanghelyo ay ang paglilingkod na muling panunumbalik sa Diyos. That is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. So tayo po'y nagkaroon ng paraan para muli tayong tanggapin ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, posible na tayo muling manumbalik sa Diyos at tayo maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pero ang pagiging subok, approve sa Diyos, hindi naman po yan automatic. Bagamat tayo niligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero kailangan tayo sumampalataya.
At ang pananampalataya nagliligtas ay hindi pananampalataya naniniwala ka lang sa iyong kaisipan. Yan ang pananampalatayang sumusunod kung ano ang pinag-uutos ng Diyos. Yan ang nagliligtas sa atin. So ito'y nagnangailangan ng pagsusumika. Kailangan tayo magsumika. Be diligent. Give diligence to present thyself approved unto God. Ito po yung American Standard Version. A workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth. Na gumagamit sa salita ng katotohanan. Give diligence. Anong ibig sabihin? Pag sinabi magsumikap, anong ibig sabihin? Binibigyan po natin ng ating effort. Exert one's effort. Kaya gagawa ng paraan. Ibibigay mo yung makakaya, ibig sabihin. Gagawin mo yung makakaya, exert one's effort. Sa King James at saka New King James, study to show thyself. Sa New King James, study to show yourself. Ang ibig sabihin, bibigyan natin ng panahon, bibigyan natin ng ating pagsusumikap, at ng ating buong makakaya kanya. Yun ang ibig sabihin ng give diligence. Magsumikap kanya. Hindi ito'y pamisan-misan na pag-aaral, pamisan-misan na paggawa. Hindi. Ang salitang give diligence, ang ibig sabihin, it implies a regular and consistent effort. Ito'y nagpapatuloy at palaging nagpapatuloy na binibigay natin ng ating kakayahan, ang ating panahon at pagkakataon para maunawaan natin ang salita ng Diyos. It is not a random, once-in-a-while effort. Kung ikay nagkaroon lang ng ikay nasa mood, babasahin mo ang Biblia, pag-aaral, hindi gano'n. Palagi mo siyang binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan mo siya ng oras. Yun ang ibig sabihin ng give diligence. Para bagang kung ikay nag-aaral, kung ikay nag-aaral, may pamisan-misan ka lang nag-aaral, o palagi ka nag-aaral. Ang pag-aaral ba, nasa eskwelahan lang? Hindi, pag-uwi mo sa tahanan mo, sa dormitory, sa boarding house, magpapatuloy ka pa rin sa pag-aaral. It is a regular and consistent study. Di ba? Para ikay mahasa yung kaisipan sa nang bagay na yung pinag-aaralan. Pag ganun din ang pagiging subok sa harapan ng Diyos. Meron tayong ginagawa. Dito po sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Ito po yung napakagandang talata sa banal na kasulatan na po. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito yung isang paborito kong talata sa Bagong Tipan. Tingnan po natin at ating basahin. Ito ang ating pababa. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Kasi matatag, hindi ka nababago. Pag ikay matatag sa isang bagay, kahit anong mangyari, hindi ka nagbabago, doon ka pa rin. Yun ang ibig sabihin matatag. Para bagang yung building na mayroong poste, kahit anong gawin mo, hindi masisiya, yun yung matatag, ganyan. Hindi nakikilos. Hindi ka gumagalaw sa iyong kinaroroonan. Hindi ka nakikilos sa iyong pagiging Kristiyano kahit anong mangyari, kanya. At laging sagana, tingnan nyo, lagi consistent. Laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So ito'y patuloy, palagi. Kaya para tayo maging subok sa harapan ng Diyos. Hindi paminsan-minsan. O kaya pag nandun ka lang sa panambahan, paglabas mo, balik ka sa dating gawin, hindi gano'n. Hindi ka nagbabago. Kaya matatag siya yung pananampalataya. Hindi ka nakikilos sa yung pananampalataya kahit anong mangyari sa iyo. Lagi kang sumasagana sa gawa ng Panginoon. Eh, yun po yung regular and consistent effort ng isang Kristiyano para siya maging katanggap-tanggap at makaharap siyang subok sa Diyos o prove to God. So, yun pong bigyan natin ng alam niyo, sa ibang bagay natin ginagawa, binibigyan natin ng magtsatsaga. Tulad niyo, sa pag ikaw isang medical student, di ba? Dahil napakahirap po niyan, binibigyan mo talaga ng buong katsagaan mo, ang buong pag-iisip mo, para matapos mo lang yung kurso ng medisina.
You give diligence. Pagka sa mga bangko naman, merong nag-apply ng loan, they give due diligence. Pagkaaralan nila. Bibigyan nilang buong pagpansin kung karapat-dapat na pautangin yung tao yun. So pagsusumikapin nila ng pag-aralan, yung profile ng umuutang kung karapat-dapat siyang pautangin at meron siyang pambayad. Diligence. Yun ang sinasabi sa atin. Sabi sa pangalawang bahagi ng present thyself. This is a personal responsibility. Ito yung responsibility, personal responsibilidad ng bawat isa. Kung gusto natin maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung ikay Kristiyano, at gusto maging katanggap-tanggap sa Diyos, ito yung personal mong responsibilidad sa Diyos. Present thyself, isakinin mo, kanya. Ang ating kapitbahay, ang mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga magulang, ang ating mga anak, at kahit ang iyong asawa. Hindi na ito magagawa para sa iyo. Ikaw mismo gagawa. Ikaw mismo gagawa. Kahit mag-asawa pa kayo, hindi ka pwedeng iligtas ng asawa mo. Ikaw pa rin ang gagawa. It's a personal responsibility. Na humarap na subok sa Diyos. Minsan, iba iniisip nila, total, yung tatay ko, kanya, dapat naman, so okay na rin ako. Hindi bawat isa sa atin. We will present ourselves individually approved to God. Yun ang makikita, yun ang mababasa natin. Magbasa po tayo mga talata. Sa Galatians chapter 6 verse 5, each man shall bear his own burden. Dadali ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Bawat isa ay meron tayong personal responsibility sa Diyos. Kung minsan yan naasa natin sa mga ngaral, hindi pwede yun. Ang trabaho ng mga ngaral lang siya ng salita ng Diyos. Turuan tayo, tuturuan ng mga kapatid sa kaalaman sa salita. Yun ang trabaho ng mga ngaral. After that, ikaw nang bahala. It's your personal responsibility. Dito sa Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, consistent effort, that as in my presence only, hindi lang pag nandun si Apostle Paul, but now much more in my absence. Tingnan niyo, work out your own salvation with fear and trembling. Ito pong talatang ito sumisira sa maling doktrina ng mga once saved, always saved. Yung mga Calvinist. Sabi niya, pag ikay naligtas ng Diyos, palagi ka nang ligtas, kaya na pang gawin. Mali po yun. You work out your own salvation. Sino bang sinulatan rito ni Pablo? Ito yung mga Kristiyano na. Kung totoo yung once saved, always saved, hindi mo lang silang gagawin. Pero sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Pag sinabi natin fear and trembling, this is a serious business. Ito ay serious na gawain. Hindi ito biro-biro kanya. Work out your own salvation. Bawat isa sa atin. Hindi ito pwedeng gawin ng sino man para sa iyo. Ikaw mismo gagawa. Kaya yung doktrina na pinapanalangin natin mga patay, mali po yun. Pag namatay ng isang tao, wala na siyang magagawa. Tapos na yung pagkakataon na ligtas sa sarili niya. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Now, aura sa Kastila. Karon sa Bisaya. Ngayon, isang Pampangan. Today, sa English. Yung po makikita natin. We work out your own salvation. So, this is a personal responsibility. So, hindi natin pwedeng iasa sa iba po yan, mga kapatid. Para tayo maging marap na subok sa Diyos. At meron tayong gagawin. A workman, ganyan. Manggagawa. Yung natuturo, you are saved by faith only, dahil ginawa na ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa iyo. Maling doktrina yun. Ayon sa Biblia, you are a workman. Ika'y manggagawa. Ano ibig sabihin ng workman? A laborer, a toiler. Toil. Meron kang ginagawa. One who is striving for something. One who toils for a goal. So, ikay isang manggagawa, ikay gumagawa para ikay magkaroon ng sweldo. You are working for your income, di ba? For your wage. You are striving for something. Kaya pinagsisikapan mo, ginagaling mo ang trabaho mo para siguradong kikitain mo.
Pag ikaw ay gumagawa, meron kang layunin, meron kang goal, meron kang gustong makamtan. Hindi katamad, not lazy, na walang ginagawa. So, tingnan, we are laborers in Christ. Meron tayong gagawin. Tingnan nyo, anong gagawin natin? Good works. Sige, tingnan po yung once save, always save is saved by faith only. Pero kailangan tayong gawa ng mabuting gawa. Dahil doon ang layunin, bakit tayo niligtas ng Diyos? Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Ito yung mga Kristiyano. For good works. Sa mabuting gawa. Which God afore, nung unang panahon kanya, prepared that we should walk in them. So yung mga Kristiyano, kailangan tayong lumakad sa mabuting gawa. Ano bang ibig sabihin mabuting gawa? Kung minsan ang natin nasa kaisipan, ako'y tutulong sa kapwa, bahagi yan ang mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin yun. Meron tayong inisip na mabuting gawa sa ating sariling kaisipan na hindi mabuting gawa sa Panginoon. Mali pong kaisipan na good works means doing, obeying the will of God. Yan lang mabuti. Yan lang mabuti. O anong kalooban ng Diyos, yan lang ang mabuti. Kasi sa atin, meron tayong iniisip na mabuti, pero ang dulot pala ay daan ng kamatayan. So, Diyos lamang nakakatiyak kung ano yung mabuti. Kailangan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos lang. No, sa Acts chapter 10, verse 34, nung nakakita ng pangitain sa Apostle Peter sa taas ng bubong, na mayroong kumot na bumaba at dala-dala lahat ng mga hayop, kasama na yung mga marurumi at malinis ayon sa kautusan ni Moises. Sabi ni Pedro, ayaw kong kumain ng marumi kanya. Sabi ng Panginoon, ang sinasabi kong malinis, huwag mo sabing marumi. Nung una, hindi maintindihan nyo. Pero nung pinag-aralan ni Apostle Peter sa Acts chapter 10, verse 34, naunawaan niya kung ano ibig sabihin ng pangitain na yun. Sabi niya, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Walang kinikilingan ng Diyos. But in every nation, whoever, kahit sino kayo, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. Ano yung gawa ng katwiran? Katwiran ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Ang gumagawa sa kalooban ng Diyos, ang gumagawa sa katwiran ng Diyos, kanya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Is accepted by Him. Ito rin po sa 1 Corinthians 15 verse 58, ibinasa natin kanina, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Work of the Lord. Gawain ng Panginoon. Yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yun ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano, bilang manggagawa ng Panginoon. Tayo ka manggagawa ng Panginoon. So kailangan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, na siyang katwiran niya, na siyang gawa ng Panginoon. So yung salitang good works, righteousness, work of the Lord, they mean the same. Ang kalooban ng Panginoon. Yun ang pinagsisikapan natin gawin. What's the goal? We have reward. Yun ang buhay na walang hanggan sa langit. So tayo po yung mga manggagawa. Yung tandaan po natin tayo yung mga manggagawa. Manggagawa tayo sa Panginoon. So yung sinasabing kakain sumampalataya ka, wala ka ng problema, ligtas ka na. So you are saved by faith only. Kahit ano pang gawin mo, ligtas ka na. Hindi po totoo yan. Paano kung ikay sumampalataya at ligtas ka na at pagkatapos ikay pumatay? Once saved, always saved. Ligtas ka pa rin. Paano kung ikay nagnakaw, ligtas ka pa rin. Once saved, always saved. Paano sinungaling ka, ligtas ka pa rin. Once saved, always saved. Saan galing yung kalokohan na yun? Na dahil niligtas ka ng Panginoon, palagi ka naligtas. Kahit ano pang gagawin mo, ligtas ka pa rin. That's false. Ano bang gagawin natin? Mabuting gawa. Anong gagawin natin? Katwiran ng Diyos. Anong gagawin natin? Work of the Lord. Saved by faith only? Hindi totoo yan. Tayo manggagawa ng Panginoon. Ang manggagawa para makukuha ang kanyang gantimpala
Siya'y sumusunod sa palatuntunan kung saan siya nagtatrabaho. Sabay naniniwala sa kanyang kumpanya. Yes. Kaya naniniwala siya. Kaya siya'y sumusunod. Di ba ganun ang nagtatrabaho? Pipirma ka ng kontrata, sinasabi, kung ikay magtatrabaho ng walang oras, pagkatapos ng mga oras, ikay karapat-dapat na tumanggap ng sahod mo. Kung ano man ang sahod na pinag-usapan. Pag ginawa lang magagawa yan, nagsisipag yan. Baka siya nagsisipag? Dahil naman naniwala siya doon sa kontratang yon. Kaya susunod siya kung ano man nilalaman ng kontratang yon para magkaroon siya ng gantimpala ang kanyang kabayaran. Dito po sa James chapter 2, makikita natin hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lang. No way! Hindi pwede yun. Sabi po natin, sa James chapter 2, kung paniniwala kayo sa ganon, palitanan yung paniniwala nyo. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. Sabi po natin, magsimula tayo sa James chapter 2, verse 22. Nakikita mo ng pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magawa, faith only, may gawa. Yung pananampalataya, may kasamang gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng manggawa. Pinatutunayan mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng manggawa, sa pamagitan ng iyong pagsunod sa iyong pananampalataya na nagagaling sa Diyos. Faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord, o word of God, kung ano sali na ginagamit natin. Kaya't natupad ng kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At ito'y binilang sa kanya ng katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Pero paano siya sumampalataya? Kailan niya pinakita ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Para napatunayan sa Diyos ang kanyang pananampalataya nang siya'y sumunod sa Diyos. Sumunod ang talata. Nakikita ninyo ng nangyay ng ni Abraham si Isaac. Siya'y sumampalataya sa Diyos. Sabay sumunod. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng Diyos. Kaya nga, sabi rito sa verse 24, nakikita ninyo ng tao inaaring ganap sa pamagitan ng manggawa at di sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. May kakiyap na pagkasunod. Yun ang tunay na pananampalataya. Siya yung pa nagtuturong saved by faith only. Saan niya nakuha yun? Wala sa Biblia yan. Oh, we are saved by faith. Ano yung only? Saan yung only? Yung faith na sinasabi, obedient faith. Katulad na pinakita ni Abraham, di ba? It's an obedient faith. Makikita natin. Ngayon, kapag tayo po ay maggagawa, tayo nagsusumikap na alamin kung anong kalooban ng Diyos. At tayo nagsusumikap, binibigyan natin pagkakataon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat mahiya. Needeth not to be ashamed. Minsan, nakakalungkot sipin, pag tinatanong mo isang kapatid, kung Kristiyano siya, minsan hindi niya sinasabi na siya Kristiyano. Bakit nahihiya tayo na tayo Kristiyano? Bakit tayo nahihiya na tayo alagad ng Panginoon? Bakit tayo nahihiya na tayo kabilang sa Church of Christ, sa iglesia ng ating Panginoon? Bakit tayo nahihiya? Kailangan nating ipahayag. Kailangan nating ipakilala ang Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 10, verse 32 to verse 33, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking mga nasa langit. Kanya. Paano kung kinahiya mo ang Panginoon? Ikakaya ka rin ng Panginoon sa harapan ng kanyang ama. Ngunit sino bang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking ama nasa langit. So, huwag natin ikahiya. Huwag natin ikahiya na tayo mga Kristiyano. Huwag natin ikahiya na tayo sumasampalataya sa Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos ni kaniligtas. Dito po sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. For it is the power of God. Alam po niyo salitang power sa talatang ito. Ay katulad dito nang galing salitang dynamite. Alam mo yung dynamite, sumasabog po yun. TNT, di ba? Ang salitang Grego yun, dunamis. Doon ang galing salitang dynamite. Dunamis. Kapangyarihan, force, strength. Itong kapangyarihan, ito'y dinamita ng Diyos. It is the power of God to salvation. Anong klaseng kaligtasan? Wala sa kaparasaan ng ating mga pagkakasala.
For everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. So hindi natin dapat ikahiya ang ating tayo niligtas ng Ebanghelyo. Hindi natin ikahiya. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. The 2 Timothy chapter 1 verse 12, kung tayo po yung mga Kristiyano, darating ang panahon na tayo po yung magdadalas ng kapigatihan dahil tayo mga Kristiyano. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know when I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until the day. Ito yung naawit natin, di ba? Kung tayo man ay nagkakaroon ng pagkakataon na tayo dumadalas ng kapigatihan, dahil tayo mga Kristiyano, hindi natin dapat ikahiya kanya. Ito rin po sa 1 Peter, ganun din, sa chapter 3, hindi po nagkakamali. Chapter 4, ito po makikita natin, sa verse 16, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi lalatiin niya ang Diyos sa pangalan nito. We do not need to be ashamed. Dapat nga po nating pagmalaki tayo mga Kristiyano. At nating ipagmalaki na tayo nagsusumikap at gumagawa ay sa kalooban ng Diyos at taliwas sa kalooban ng sanglibutan. Hindi rin ikinahiya na tayo naiiba sa sanglibutan. Bakit? We are workmen that needeth not to be ashamed. Yun po makikita na, huwag natin kahiya. Pagmalaki natin na tayo mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. Sa huling bahagi ng talatang, handling aright the word of truth. Alam po niyo, yung mga nagbabasa ng Biblia at nagtuturo, ginagamit nila ang salita ng Diyos sa maling paraan. Hindi nila naituturo sa tamang paraan ang salita ng Diyos. Kumisan, ito'y ginagamit nila sa isang mapagdayang paraan. Hindi ako nagsabi niyan. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2, basahin natin. But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. So kung sinasabi rin, handling aright the word of truth, ano sabi ni Pablo? Iniwan na namin ito kanya. Ano yon? Na ginagamit ang salita ng Diyos sa pandarayan. Handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Anong ginagawa nila? Pinakikilala nila yung katotohanan. So, yung point po natin dito, pwedeng gamitin ang salita ng Diyos sa maling paraan. Kaya po nakikita natin to sa iba't ibang uri ng pananampalataya na nakikita natin sa kapaligiran. Imagine niyo 50,000 different denominations isa naniniwala sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin no? They are not handling the Word of God in the proper way. Hindi na ginagamit sa hustong paraan ang salita ng Diyos. So doon sa ating pagsusumikap na maging katanggap-tanggap o subok sa harapan ng Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, anong ginagawa natin? Inuunawa natin at ginagamit natin ang salita ng Diyos sa hustong paraan. Kung ano ang intensyon ng Diyos sa kanyang salita. Isipin niyo, pag tayo lumampas sa nagsulat, marami pong lumalampas sa nagsulat. Minsan nag-iisip siya ng mga bagay-bagay na wala naman sa salita ng Diyos. Kaya minsan nagkakaroon po tayo ng kaguluhan dahil sa may iba o nagkakaroon ng pagkabahagi. Dahil yung iba, pinipilit na lang isang bagay kahit hindi nakasulat. Yan ang problema. May mga Kristiyanong gano'n, unfortunately. Hindi naman po nagsasabi ng pangalan, sinasabi lang natin yung totoo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4, kahit hindi lang po sa panahon natin ngayon, kahit sa panahon ni Apostle Paul, ito po yung totoo. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat kanya. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Ba't nagkakaroon ng pag-uusap sa pananampalataya? Bakit nagkakaroon ng tuligsan sa pananampalataya?
Dahil may mga taong lumalampas sa nagsulat. Nagtuturo sila ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Natural lamang yung mga tapat, lalaban yan. Ipaglalaban nila ang pananampalataya. Ipaglalaban nila yung katotohanan. Dahil yun ang utos. Kapag ikaw ay isang Kristiyano at nakikita mo isang mali at hindi ka kumikibo, pupunta ka sa impyerno. Dito sa Jude. Ay, hindi po ako nagsabi niya. Ang Biblia. Jude 3. Basahin po na sa Jude 3. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat o panghimukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Hindi ba dapat ating ipaglaban ang ating pananampalataya? Ipaglaban natin ang katotohanan. Si Apostol Pablo, gayon ang ginawa niya sa kanyang buhay. Ang mabuhay si Kristo kanya at ang mamatay ay pakinabang. Bakit nasasabi yun? Nung malapit na siyang mamatay, itong sabi niya sa pangalaang Timoteo sa 4 na kabanata mula sa 6 maging 8 tungkol sa akin ako'y ibinuhos na tulad sa inumang handog at ang mga panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban. Si Apostle Paul nakaupo lang at tumitingin. Hindi, sabi niya. Nakipaglaban ako ng mabuting paglaban. Natapos ko na aking takbuhin. Iningatan kong pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan sa akin ang puto ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon na hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ipaglaban natin. Pag lumampas po tayo, abitay na natin sa aral ng Panginoon, ano mangyayari sa atin? Wala ang Diyos sa atin. Ito sa 2 John chapter 1 verse 9, isang kabanata lang po kasi ito. Whosoever goeth onward and abideth not in the teaching of Christ. Saan tayo mananatili? Sa aral ni Kristo. Paano kung ikay lumampas sa dinatili? Whosoever goeth onward and abideth not in the teaching of Christ hath not God. Walang Diyos sa'yo. He that abideth in the teaching, the same has both the Father and the Son. Kung tayo po'y mananatili lamang sa aral ng ating Panginoon, ay nasa atin ang Diyos. Kung wala tayo sa aral ni Kristo, ay walang Diyos sa atin. Marami nagtuturo, kailangan daw tayong sumunod pa sa kautusan ni Moises para tayo maligtas. Mali po yun. Ang kautusan ni Moises, hindi na kautusan ng Diyos sa kanyang mga alagad sa panahon na ito. Tayo nasa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. The doctrine of Christ. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi kang malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang may kahit ka mga nasa labas ng kautusan. Tayo po'y kilalanin natin tayo nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Wala tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya po nasa Biblia pa rin ang kautusan ni Moises dahil ito po isang nagsisilbing halimbawa sa atin na dinatnan ng huling panahon. At matuto tayo sa mga bagay na nangyari sa ilalim ng Old Testament. So, isa yung makikita natin. May tayo pa yung magkakamali. Kapag pinaghalo-halo natin, pinagsagol-sagol nato ang kautusan ni Moises at ang kautusan ng ating Panginoon. Ang kautusan ni Moises, pinako na sa krus siya ng ating Panginoon, sinamatay sa krus. Hindi na yun umiiral bilang kautusan ng Diyos. Ang umiiral na yung kautusan ng ating Panginoon. Bakit kailangan nating pagsumikapan na gamitin sa tamang paraan ng salita ng katotohanan dahil tayo hatulan ng Kristo sa pamagitan ng kanyang salita. So kung mali ang iyong pagkaunaw sa salita ng Panginoon, hindi ka maniligtas. Kailangan tamang yung pagkaunawa. Kailangan natin unawain ang salita ng ang kalooban ng Panginoon. Minsan tayong nasisiyahan lamang sa kasalukuyan nating pananampalataya kasi masaya yung pagsamba. Wala sa masaya o malungkot na pagsambayan. Ito'y nasa kung ano yung katotohanan na dapat natin gawin.
We will be judged by Christ by His words. Kanya. Kaya hatulan ng Panginoon sa kanyang mga salita na itinuro sa atin. Sa John chapter 12 verse 48 to verse 49, He who rejects me, sino yung nagtatakwil? He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken, yung mga salitang yung pinangaral, sinabi ng ating Panginoon, will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Tingnan, atulan tayo sa salita ng Panginoon. So, kailangan natin gamitin sa wastong paraan ang salita ng katotohanan. We should not pervert the word of truth, katulad ng ginagawa ng karamihan. So, yun ang sinasabi ni Pablo. Give diligence to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, handling aright the word of truth. Ginagamit sa tamang paraan ang salita ng Diyos para tayo may katanggap-tanggap sa Kanya. So, hindi lahat ng sumasangbay tatanggapin ng Diyos. Yan ang masakit na katotohanan. Pag ang itinuturo natin ay aral lamang ng mga tao o maling pagkaunawa ng salita ng Diyos, unfortunately, we will not be saved. Iyon ang napakasakit. Napakasakit. Nakatotohanan na dapat na kilalanin natin. Hindi po nagkakamali na po sa Matthew chapter 7. Sinasabi rito na hindi lahat ng sumasamba ay tatanggapin ng Diyos. Hindi lahat. Lalo na po yung gumagamit sa maling paraan ng katotohanan ng Diyos. Matthew 15 pala, 8 and 9. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Ito makikita natin. Kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, ginagana ko ng bayang ito sa kailang mga langit. Ngunit ang kailang puso malayo sa akin at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. So, hindi lahat ng sumasamba ay tatanggapin ng Diyos. Ngayon, pinag-uusapan natin paano tayo may katanggap-tanggap sa Diyos. Pero meron din katanungan. Paano naman tayo magsisimula na maging katanggap-tanggap sa Diyos? The start of approval. Paano tayo magsisimula maging katanggap-tanggap sa Diyos? Kumbaga, kung tayo nag-a-apply sa isang trabaho, may mag-a-apply ka, magsisimula ka. When do we start? Kailangan tayo makinig sa Ebanghelyo. Hindi sa aral ng tao. Hindi kay John Calvin, hindi kay Martin Luther, hindi kay Joseph Smith, o sino mang tao na nagsimula ng kanyang sariling paniniwala, hindi sa kanila, kundi sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. We hear of the gospel. Makinig tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa Romans 10:17, kanya faith comes by hearing and hearing by the word of Christ, which is the gospel. Yun ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pagkatapos natin makinig, kailangan musbog sa atin ang pananampalataya. Kailangan tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Sa John chapter 8, verse 24, yun po sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Well, otherwise, tayo mamamatay sa ating mga pagkakasala. Sa John 8:24, kahit sinasabi ko sa inyo na kayo mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat maliban kayo sumampalataya na ako nga kanya, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Unless you believe that I am, you will die in your sins. Ito ang talatang din nagpapakita na sa Diyos. Sapagkat nung tanungin ni Moises kung sino nagsugo sa kanya, nung sabi ng Diyos, ako nga ang nagsugo sa iyo. I am sent you. Ang ibig sabihin ng I am, palaging umiiral. Hindi siya nilalang, palagi siyang umiiral. Kailangan tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Masasabi ba ng sino man sa atin na wala siyang kasalanan? Pagka sinabi natin wala kang kasalanan, sinungaling ka. Ginagawa mo rin sinungaling ng Diyos. Dito sa 1 John chapter 1, dalawang pinag-uusapan dito kung ating bibigyan pansin na mabuti. Sa 1 John chapter 1, verse 8,
Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan na wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y dapat at banal, siya'y tapat at banal ang papatawad sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalipat. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sa sinungaling at ang salti wala sa atin. Dalawang klase yan eh. Kung sa kasalukuyan siya, walang kasalanan. O doon sa nakaraan, hindi ka nagkasala ngayon. Ibig sabihin, walang tao niya nagkasala. Kailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Sa Luke 13 verse 3, maliban na kayo magsipagsisi, ay mamamatay din kayo katulad niya, nila. Kailangan tayo magsisi. Kailangan natin talagdan ng makasalanang pamumuhay na ginawa natin nung wala pa tayo sa, nung hindi pa natin napakinggan ang ibanghelyo ng ating Panginoon. At kailangan natin ipahayag si Kristo sa ating bibig. Kaya nga po yung infant baptism, hindi kalooban ng Diyos yan. Paano ipapahayag ng isang sanggol ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon? Kailangan paano siya magsisisi sa kanyang mga pagkakasala? Wala naman siyang kasalanan. Paano sa sasampalataya? Wala pa siyang isip. At ito, paano niya bibigkasin sa kanyang bibig ang kanyang pananampalataya sa Panginoon? Hindi pwede, di ba? So Romans chapter 10, verse 9 to 10, itong ating matutunghayan. Ang ating pananampalataya ay nasa ating kaisipan. Siyempre, di ba nakakita ng tao yan eh. Maliban natin sabihin yan. Basahin po natin. Sapagkat kung ipinahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa pusong tayo nananampalataya kaya tinuturing na ganap at sa pamagitan ng bibig ay nagpapayag kaya at naliligtas. So kailangan tayo makinig sa Ebanghelyo, kailangan tayo sumampalataya kay Kristo, kailangan natin magsisi, kailangan tayong ipahayag sa bibig ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus, at kailangan tayong mailubog sa tubig. We need to be baptized. We need to be immersed in water in the authority of Christ. Maraming pananampalataya hindi naniniwala ang bautismo magliligtas. Kasi nungalingan po yan. Pampasihan po natin ang salita ng Diyos. At titindigan ko po yan. Dahil hindi nila mapapatunayan hanggang sa araw na kailang kamatayan ng bautismo hindi magliligtas. Mark 16:16, basahin natin. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. O, kailangan mabautismo? Kailangan ng pananampalataya. Totoo yun. Kailangan mabautismo? Totoo rin yun. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapad na hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito rin po sa Gawa, chapter 2, verse 38, yung mga tao nagpapakos sa ating Panginoon na mapatunayan niya sa Pastor Peter, kasama ng 11, sa kanila ang ginawa ng Diyos na Kristo at Panginoon na itong Jesus na yung pinakasal. So, sabi nila, nasaktan ang kanilang mga puso, sinabi sa kay Pedro sa ibang mga apostol, mga kapatid, nung gagawin namin. Anong sagot niya, Pastor Peter? Kung ang pananampalataya lamang kailangan, wala nang sasabihin si Pedro, approve na kayo. Bakit? Sumampalataya na kayo eh. Nung saktan ang kanilang puso, sumampalataya na sila. Pero masabi niya, ang tanong nila, anong gagawin namin? Anong sinabi ni Peter? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. At sasabihin natin ang bautismo hindi mahalaga sa kaligtasan. Na ang Ebanghelyo ay, ang bautismo ay ay pagpapakita ng ating kaligtasan na ibinigay ng Diyos ng tayo sumampalataya. Is an outward sign of an inward grace. No. Tingnan sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito, hindi nyo talaga mapapasubalian ito. Basahin natin. At ang bautismo na siyang kalarawan nito. Ano yung kalarawan? Yung mga walong kaluluwa na naligtas sa pamagitan ng tubig sa paninawa. At ang bautismo na siyang kalarawan nito nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Di ba kailangan ng bautismo sa kaligtasan? Yes. Yan ang tinuturo ng Biblia. At pagkatapos maging Kristiyano, ikay maging tapat hanggang sa araw ng iyong kamatayan. Sa Revelation chapter 2 verse 10, sa Apocalypse, ang pinakahuling aklat ng bagong tipan at ang ng buong Biblia, ang sabi rin sa Apocalypse chapter 2 verse 10, ito ang ating mabasa.
Sabi ng mga bisa, mao ang ating mabasa. Huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo ng danasin. Malapit na ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatihan sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka niya sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buwan. Be faithful until death, and I shall give you the crown of life. At kung Kristiyano na tayo at tayo nagkasala, kailangan lang nating manalangin at magpahayag at magsisi sa harapan ng Diyos sa mga bagay na ating ginawa. Sa 1 John, binasa natin kanina, 8, verse 10, chapter 1, verse 8, hanggang chapter 2, verse 1. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nililinis sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo din nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang salita ay wala sa atin. Mga munti kong mga anak, ang bagay na ito sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harapang ng Ama, si Jesus Cristo na siyang matawid. So, yun ang simula. Paano tayo maging subok sa harapan ng Diyos? We need to hear of the gospel. We need to believe in Christ. We need to repent of our sins. We need to confess Christ as the Son of God. And we need to be immersed or baptized for the remission of sins. And after that, we need to be faithful until death. So ito po ang ating mensahe po sa gabing ito, mga kapatid. Sana ito'y makatulong sa inyo. Lalo na kung hindi po kayo sumunod sa Ebanghelyo. Lalo na kung ang inyong sinusunod ay maling pananampalataya. Hindi tayo maliligtas. Kawawa po tayo. Harap tayo sa Panginoon na tayo'y umaasa na tayo kanyang ililigtas. Pero pagdating, kabaligtaran naman ang isasabihin sa atin ng Panginoon. Harap tayo sa Panginoon sa huling araw at ipagmamalaki natin ang mga bagay natin ginawa sa kanyang pangalan at pagkatapos itatakwil tayo ng Panginoon. Gaya kagano kasakit nyo? Sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa harian ng langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking Ama nasa langit. Sa araw na yun ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming gawang panganihan? At kung magkagayon, ipapahid ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Yung kasamaan, you will practice lawlessness. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you very much for your kind attention, sabi ng mga Amerikano. So, meron pa po tayo mga naiwang awit po dito, mga kapatid. Love divine, all love excelling, joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Breathe, oh, breathe thy loving spirit in
washed in thy new creation, pure, unspotted may we be. Let us see our own salvation, perfectly secure by thee. Changed from glory into glory, till in heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Alam niyo, tayo po ay nahugasan ng dugo ng ating Panginoon kung tayo po ay sumpalataya, nagsisi, at nagpahayag ng ating pananampalataya at tayo nabautismuhan. Sa punto na tayo nabautismuhan, doon nilinis ng Panginoon sa pamagitan ng kandugo ng ating mga kasalanan. Tulad sinasabi sa Apocalypse, who washed our sins by His blood. Maganda po yan kung tayo may liligtas. At pagdating ng ating Panginoon, tayo dadali sa langit. At tayo magpupuri sa Diyos magpakailan-kailan pa man. So ito po ang ating naging pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyo. Tingnan lang po natin ng mga nagbati. Jason Nagbuya. Maraming nabanggi po. Alam po nyo, kilala po na si Brother Jason. Pumunta kami sa Sorsogon. Oljan Ocampo, good evening po. Rufus, gandang gabi po. John Bautista, good evening. Eleanor Ortiz, good evening po mga kapatid. Watching. Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. Nida Villamin, magandang gabi po, Brother Lordy, sa lahat. Earl Gabriel Foss, good evening. Meron pong tanong, maaari po bang mangyari in 2 Thessalonians 2:11-12 kahit ang isa'y Kristiyano? Oo, pwede pa rin tayong madaya. Kaya kailangan tayo mag-ingat. Palagi tayo
ang ating pananampalataya nakasalalay sa salita ng Diyos. Huwag tayong umalis doon. We have to hold fast. Kaya tayo ay kumapit ng mabuti. Dahil pwede pa rin tayo madaya. Sa Pangan Tesalonica, babasahin po natin itong tinura ng nagtatanong, ano po? Sabi dito, at dahil dito ay pinadadalahan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang makatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan sa lipain na sa kalikuan. Bagamat tayo nasa katotohanan, pwede rin tayo malinlang pa rin. Ano po yun? It's a possibility. Marami mga Kristiyano na nawala sa pananampalataya. Bagamat sila'y Kristiyano na. Maraming halimbawa sa Biblia. Kaya hindi po totoo yung once saved, always saved. Dahil kung totoo po yun, kahit siya Apostle Paul, sinasabi niya, nag-iingat siya. Paano pa siya mag-iingat kung once saved, always saved na siya, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 9, tingnan nyo, si Apostle Paul nang gawin natin halimbawa. Para lang mas maganda pa makita natin, sabi dito. Sa verse 26, verse 27, therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself shall become disqualified. So pwede tayo malinlang at mawala pa rin sa pananampalataya kung di tayo maging magpatuloy na tapangat at mag-ingat sa harapan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat sa tanong. Tayo po yung magpapaalam na sa pamagitan ng maikling panalangin habang banal. Muli po kami nanulugod at nagagala sa ganitong pagkakataon na palagi niyo binibigay sa amin. Alam po namin naman kung wala ka magagawa. Kayo mananatili lamang sa sumpa ng aming mga pagkakasala. Kayo po'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagmamahal sa amin, bagamat di kami karapat-dapat sa inyong dakilang pagmamahal. Sapat kami mga maksalanan at yung mga kaaway na lumalabag sa inyong kalooban at sumusunod sa kalooban ng iyong kalaban na walang ibang kundi si Satanas. Nagpapasalamat po kami, Ama, na bagamat kami nandun sa ganong kalagayan, nang kami sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, ay inugasan ng aming dugo ng aming Panginoon, ng aming kasamaan, ang lahat ng aming mga pagkakasala. Nawa may bigyan niyo kami ng katatagan, na huwag kaming matatag kami sa pananampalataya. Hindi kami makilos sa aming pananampalataya. Kahit ano pa mangyari, kami laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang alam po namin na may kagantihan, gantipal na susukli po sa amin. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkakasala. Dinadalangin po namin ng mga tao na wala po sa inyong kaharian o yung mga kapatid na nasa inyong kaharian ngunit nagdidilim sa kanilang pagkaunawa sa inyong salita, nawa sila ay magbalik sa katotohanan. Yun ang aming panalangin. At ang mga bagay ito ay manghihingi sa kilang Pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Dagang salamat. At damong salamat. Dakala salamat sa inyong pakikinig. God bless and take care.